Ito ay isang kwento mula sa totoong mundo. Kung bubuksan mo ang mapa ng mundo, masasabi mo ba agad kung aling bansa ang pinakamainit na nagmamahal sa Pilipinas? Maging ang South Korea, na tinaguriang bansang kaibigang Pilipino, ang antas ng pagmamahal ay huminto lamang sa 95%. Gayunpaman, isang bansang miyembro ng G7 ang lumikha ng isang nakakagulat na record na lumampas pa sa bilang na ito. Kapag narinig mo ang pangalan ng bansang iyon, magugulat ka at kusa ring sisigla ang iyong puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aanunsyo ng isang ranggo. Ito ay ang kwento ng muling pagsilang ng isang mamamahayag na British na minsang nagsabi, "Ang Pilipinas ang pinakakinamumuhian ko sa buong mundo." Ngunit kalaunan ay ginamit ang luha upang tunawin ang nagyayelong layer sa kanyang puso matapos ang kanyang paglalakbay sa buong mundo. Bakit mahal na mahal ng buong mundo ang Pilipinas? At ang reaksyon ng higanteng kalapit na bansa ay nakakagulat kapag nalaman mo ang sagot. Mula ngayon, ang iyong pananaw sa Pilipinas ay magkakaroon ng malaking pagbabago. Handa ka na ba? Ang bansa na binoto ng buong mundo na may pinakamataas na pagmamahal para sa Pilipinas, ang resulta ay magdadala ng isang kuwentong pandagat na nakakaantig at nakamamangha. Isang nakakagulat na istatistika ang inihayag. Aling bansa ang pinakamamahal ang Pilipinas sa buong mundo? Ipinakita ng South Korea ang isang nakamamanghang antas ng pagmamahal na umaabot sa 95%. Kaya, sa mga bansang miyembro ng G7, ang grupo ng pinakamayayamang bansa sa mundo, alin ang nangunguna sa ranggo? Kapag nalaman mo ang pangalan sa unang pwesto, malamang ay magugulat ka ng husto at baka bukas na bukas din ay baguhin mo ang iyong destinasyon ng paglalakbay. Kaya, nasaan ang ranggo ng higanteng kalapit na bansa? Isa rin itong nakakagulat na resulta. Ngayon, susundan ko ang ulat ng isang mamamahayag ng BC Television sa UK upang ipaabot sa inyo ang kuwento kung gaano kamahal ng mga tao sa buong mundo ang Pilipinas. Bago iyan, kung maaari kang mag-iwan ng komento na "Mahal ko ang Pilipinas", tila mas mapapainit pa nito ang pagmamahal ng mga tao sa buong mundo para sa Pilipinas. Ako si Claire Fisher, isang mamamahayag na nagtrabaho ng 20 taon sa International Desk ng BC UK. Isang araw sa ika-21 siglo, tinawag ako ng aming punong editor at binigyan ng kakaibang gawain sa panayam. "Claire, hanapin mo ang bansa na may pinakamataas na pagmamahal sa Pilipinas, pangunahin na nakatuon sa mga bansang miyembro ng G7. Sa sandaling iyon, nanigas ang buong katawan ko. Sa simpleng pagkarinig lamang ng dalawang salitang Pilipinas, kumirot ang aking puso. 20 taon na ang nakalipas, namatay ang aking ama sa isang aksidente sa sasakyan habang nagtatrabaho sa Pilipinas. Noon ay 25 taong gulang pa lamang ako at ang aking ama ang tanging kamag-anak ko. Bakit kailangan niyang pumunta sa malayong kapuluan na iyon? Mula noon, para sa akin, ang Pilipinas ay naging isang malamig at nakakatakot na lugar. Iniiwasan ko ang lahat ng balita tungkol sa Pilipinas at tuwing dumadaan ako sa mga tindahan na nagbebenta ng pagkaing Pilipino, mabilis akong naglalakad. Gayunpaman, ang utos ng punong editor ay ganap, bagaman labag sa aking kalooban. Sinimulan kong saliksikin ang mga dokumento at ang unang bilang na bumungad sa akin ay nagpabigla sa akin. South Korea, 95%. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nangangahulugan ito na sa bawat 100 Koreano, 95 ang nagmamahal sa Pilipinas. Thailand, 94.80%. Indonesia, 93.20%. India, 91.70%. Tila ang buong timog silangang Asya ay nabighani sa Pilipinas. Agad akong sumakay ng eroplano patungong South Korea. Pagkababa ko pa lamang sa Incheon Airport sa Seoul, bumulaga na sa akin ang mga karatula sa wikang Filipino, ang driver ng taxi, ang empleyado ng hotel, ang mga nagtitinda sa kalye, lahat sila ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Nanonood ako ng isang teleserye sa Pilipinas. Gustong-gusto ko ito, sabi sa akin ni Park, isang manitres 3 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na may nagniningning na mga mata. Ipinakita sa amin ng Pilipinas ang isang panaginip dahil ipinakita nila sa amin ang modelo kung paano lumikha ng isang makabagong himala sa ekonomiya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may mali.
Iba ito sa Pilipinas na alam ko. Mula sa ekspresyon ni Park, naramdaman ko ang kanyang katapatan. Hindi iyon pagpuri o pagpapakumbaba, kundi isang tunay at malalim na pagmamahal para sa Pilipinas. Habang naglalakad ako sa mga lansangan ng Seoul, nalilito ako. Ang puso ko na puno ng pagkamuhi sa Pilipinas ay unti-unting nanghina, ngunit hindi pa rin ako ganap na naniniwala. Ito ay simula pa lamang. Matapos bumalik mula sa South Korea, formal kong sinimulan ang pagsisiyasat sa affinity ranking ng mga bansang G7 para sa Pilipinas. Nagpasya akong magsimula sa pinakamababang puwesto. Ang ika-11, iyon ay isang higanteng bansang Asyano na kapitbahay. Nang dumating ako sa paliparan ng kabisera ng bansang ito, medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Malinaw na ito ang lugar na may pinakamalapit na ugnayan sa Pilipinas, ngunit ang antas ng pagmamahal ay 35% lamang. Nangangahulugan ito na sa bawat 10 tao, higit sa 6 ang hindi gusto ang Pilipinas. Naglakad ako sa kalye at magkakatabi ang mga tindahan ng inumin at kosmetiko ng mga tatak Pilipino. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga tao ay napakasalimuot. Gusto ko ang kultura ng Pilipinas, sabi ni Mr. Lee, isang 55 taong gulang na empleyado sa opisina habang nag-aalangan. Ngunit ang isyu sa kasaysayan ay hindi maiwasan, iyon ay usapin pa rin ng henerasyon ng aming mga ninuno. Mula sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bahagyang panghihinayang iyon ay isang komplikadong damdamin, gustong mahalin, ngunit hindi magawa. Gayunpaman, iba ang mga kabataan. Sa isang lokal na universidad, nakilala ko si Xiao Zhang, isang 21 taong gulang na mag-aaral. Kausap niya ako sa matatas na Filipino. 30 taon na po akong nag-aaral ng Filipino. Hindi ko na po kailangan ng subtitle sa panonood ng pelikulang Pilipino, sabi ni Xiao Zhang na may nagniningning na mga mata. Ang nakaraan ay hindi natin mapipili, ngunit ang hinaharap ay kaya nating likhain. Gusto kong makipagtulungan sa mga kaibigan kong Pilipino upang bumuo ng mas magandang relasyon. Ang mga salitang ito ay tumagos sa kaibuturan ng aking puso. Sa harap ng pagkahinog ng 21 taong gulang na babaeng ito, nakaramdam ako ng hiya. Naging matigas din ba ako sa nakaraan? Habang naghihintay ng high-speed train sa istasyon, naisip ko, maging dito, isang henerasyon ang malalim na nagmamahal sa Pilipinas. Kaya, paano naman ang ibang bansa? Nagsimula akong maging curious. Nang gabing iyon, sa hotel, tiningnan ko ang larawan ng aking ama. Ang galit ng 10 taon na ang nakalipas ay dahan-dahang humuhupa, ngunit hindi pa rin ako handa na magpatawad. Nang bumaba ako sa Barajas Airport sa Madrid, Spain, labis akong nagulat. Sa duty-free shop sa departure area, mayroong isang booth na nakalaan lamang para sa mga tatak ng kosmetikong Pilipino. Ang antas ng pagmamahal ng Spain sa Pilipinas ay 71%, doble ng nakaraang bansa. Ano ba talaga ang dahilan? Sa taxi papasok sa sentro ng Madrid, sinabi sa akin ng driver na nagngangalang Jose. Alam mo ba ang P-pop? Adik ako sa P-pop, araw-araw akong nakikinig. Si Jose ay isang tipikal na Espanyol na lalaki na nasa edad 50. Isang tao na tulad niya ay nakikinig sa P-pop? Hindi ka pani-paniwala. Talaga bang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pamilya? Ang puntong ito ay katulad ng sa aming mga Espanyol. Naglakad ako sa Grand Via Avenue. Ang kultura ng Pilipinas ay naroroon sa lahat ng dako. Ang mga tindahan ng kosmetiko ay nagpapakita ng mga produktong Pilipino. Ang mga restaurant ay nagbebenta ng adobo at sinigang. Nakilala ko si Carlos, isang cultural reporter ng malaking pahayagan na El Pais. Nagbigay siya ng ganitong komento tungkol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kamanghamanghang lugar, puno ng alindog, na nagtataglay ng malalim na tradisyong Asyano at pinaka-advanced na teknolohiya. Iyan ang modelo ng kinabukasan na hinahanap namin. Nang marinig ko si Carlos, napagtanto ko na ang pananaw ng mga taga-Europa sa Pilipinas ay ganap na iba sa aking naisip. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang hangang paksa. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa University of Madrid. Si Maria, 22 taong gulang, ay nagpakilala sa wikang Filipino. Kumusta po? Ako po si Maria. Gustong-gusto ko po ang kultura ng Pilipinas. Medyo tama ang kanyang pagbigkas. Nagulat akong nagtanong, bakit ka nag-aral ng Filipino?
Pagkatapos kong mapanood ang isang pelikula sa Pilipinas, labis akong nabighani. Habang lalo kong inaalam, lalo kong nararamdaman na ang kalayaan at pagkakaiba-iba ng Pilipinas ay kahanga-hanga. Nang gabing iyon, sa hotel, napakakomplikado ng aking damdamin. Ang pagmamahal ng mga Espanyol para sa Pilipinas ay napakadalisay na naramdaman kong napakaliit ng aking matagal ng pinanghahawakang pagkiling. Ang islang pinangyarihan ng aksidente ng aking ama ay mahal na mahal pala ng maraming tao. Bagaman mahirap paniwalaan, isang sulok sa aking puso ang nag-init. Nang dumating ako sa Rome Airport, medyo pagod na ako. Ito na ang pang-apat na bansa, ngunit hindi bumaba ang sigasig ko sa panayam. Ang antas ng pagmamahal ng Italy para sa Pilipinas ay 71.20% pang-siyam sa ranggo. Sa isang cafe sa sentro ng Rome, nakilala ko ang isang doktor na nagngangalang Francesco. Nagkuwento siya sa akin ng isang malalim na kwento. Naalala mo ba ang pandemya? Ang buong Europa ay nagulo, ngunit ang tugon ng Pilipinas ay talagang kahanga-hanga. Si Francesco ay isang veteranong doktor na higit sa 50 taong gulang. Naniniwala kami na dapat kaming matuto mula sa Pilipinas. Ang disiplina, ang pagmamalasakit sa iba, ang epektibong kamalayan ng mamamayan lahat ay perpekto. Mula sa Italy, lumipad ako patungong Stockholm, Sweden. Ang antas ng pagmamahal sa Pilipinas ay 72.80% pang-8 sa ranggo. Sa Sweden, nakilala ko ang isang diplomat na nagngangalang Lars. Nagbahagi siya ng isang espesyal na kwento. Matagal nang sinusubaybayan ng Sweden ang pagbabago ng Pilipinas. Isa kami sa mga bansang kanluranin na pinakamalapit na nakasaksi sa himala ng pagbabago mula sa isang planned economy tungo sa isang dinamikong merkado. Ang mga mata ni Lars ay puno ng pagmamalaki. Ang himala ng Pilipinas ay isang pag-asa rin para sa amin. Kaya naman, sila ay isang espesyal na nilalang. Pagkatapos, pumunta ako sa Berlin, Germany. Ang antas ng pagmamahal ng Germany para sa Pilipinas ay 73, 80%, pang-7 sa ranggo. Sa harap ng Historical Museum, nakilala ko ang isang historiador na nagngangalang Henrik. Nagbitaw siya ng mga salitang labis na nakaantig sa akin. Ang Germany at Pilipinas ay dumanas ng magkatulad na sakit. Mula sa kasaysayan ng pagkakabahagi, pareho kaming napilitang harapin ang pagkakawatak-watak ng bansa. Ang propesor ay higit sa 70 taong gulang. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na empatiya. Kaya, nang makita ko ang demokrasya at kasaganaan ng isang nagkakaisang Pilipinas, natuwa ako na para bang sarili kong kuwento iyon. Dahil nalampasan nila ang mga paghihirap na dinanas din namin upang maging isang kagalang-galang na bansa. Sa isang cafe sa Berlin, isang 30 taong gulang na lalaki na nagngangalang Marcus ang nagsabi, Filipino talent, BPO industry, IT services. Ngayon para sa mga Aleman, ang Pilipinas ay isang technological powerhouse, isang bansa na iginagalang namin. Sa huling gabi ko sa Germany, tiningnan ko ang nightscape ng Berlin mula sa bintana ng hotel. Sa lungsod na ito, na nagbabahagi ng kasaysayan, ng pagkakabahagi at muling pagsilang, naramdaman ko ang malalim na paggalang para sa Pilipinas. Unti-unting bumukas ang aking puso. Nang dumating ako sa Heathrow Airport sa London, napaka-komplikado ng aking pakiramdam. Ang aking inang bayan, ang aking lupang tinubuan. Ang antas ng pagmamahal ng UK para sa Pilipinas ay 75.60% pang-6 sa ranggo. Sa taxi papunta sa BC headquarters, nagtaka ako. Sa lugar na pinagtatrabahuhan ko sa loob ng 20 taon, paano tinatasa ang Pilipinas? Sa editorial room, nakilala ko ang aking kasamahan na si David, isang reporter na dalubhasa sa mga issue sa Asia. Hoy, kamusta ang biyahe sa Pilipinas? Interesante, di ba? Tanong ni David na nakangiti. Sumagot ako ng tapat. Iba sa inakala ko. Medyo nalilito ako. Natural lang iyan. Ang Pilipinas ay talagang kahanga-hangang lugar. Naging seryoso ang ekspresyon ni David. Pag-unlad ng ekonomiya, paglaganap ng kultura, global talent pool, nagpakita sila ng pagkahinog sa lahat ng aspeto. Maging ang BBC ay inilarawan ang Pilipinas bilang ang rising talent hub ng Timog Silangang Asya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ang aking kumpanya ay napakataas ang pagtasa sa Pilipinas.
Bumisita ako sa isang lugar sa London na maraming restaurant Pilipino. Ang mga kainan ay magkakatabi at makikita ko rin ang mga British na bumibili ng Filipino ingredients sa supermarket. Kinausap ko si Aling Nena, isang 70 taong gulang na babae na nagtatrabaho sa isang restaurant. Talaga namang gusto ng mga tao rito ang pagkaing Pilipino, mula sa adobong manok, pansit, hanggang sa halo-halo. Ngayon, lahat iyan ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ang mukha ni Aling Nena ay puno ng pagmamalaki. Noong una, nagtataka lang sila. Ngayon, lahat sila ay regular na customer. Nakakatuwa. Nang hapong iyon, bumalik ako sa aking apartment. Sa bookshelf ay ang larawan ng aking ama. Ang mga alaala ng 20 taon na ang nakalipas ay muling bumalik. Tatay, alam mo ba? Ang Pilipinas pala ay isang bansang mahal ng maraming tao. Ang ama sa larawan ay nakangiti pa rin, ngunit ang ngiti na iyon ay nagbigay sa akin ng ibang damdamin, hindi na malamig kundi puno ng init. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nanood ako ng isang Filipino movie sa online platform. Noong una ay dahil lamang sa kuryosidad, ngunit hindi ko namalayan na labis na akong nabighani. Ang damdamin ng mga karakter sa pelikula ay napakatotoo. Ang kanilang pagsasakripisyo para sa pamilya, ang puso na nagpoprotekta sa mga mahal sa buhay, lahat iyon ay tumagos sa aking kaluluwa. Ito pala ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas. Bulong ko, ngunit hindi pa rin ako ganap na bukas loob. Kailangan kong makarinig pa ng mga kwento mula sa mas maraming tao. Nang dumating ako sa JFK Airport sa New York, puno ako ng pag-asa. Ang antas ng pagmamahal ng US para sa Pilipinas ay 76.40%, pang-5 sa ranggo. Curious ako kung paano tinitingnan ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas. Habang naglalakad sa gitna ng Manhattan, hindi ko maiwasang magulat. Sa malaking screen sa Times Square, ipinapakita ang patalastas ng isang tatak Pilipino. Sa labas ng mga boba tea shops, nakapila ang mga tagahanga. Nakilala ko si Mike, isang diplomat na nagtatrabaho sa Department of State. Dalubhasa siya sa relasyon ng US at Pilipinas. Para sa US, ang Pilipinas ay isang espesyal na partner. Ginagamit namin ang pariralang Reliable Comprehensive Partner upang ilarawan sila, tiwala ang boses ni Mike. Minsan kaming naging magkaaway, ngunit ngayon ay mga kaibigan na nagtutulungan para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Ang ganitong relasyon ay natatangi. Bumisita ako sa isang memorial park sa Washington, D.C. Bagaman malamig ang hangin, marami pa rin ang pumupunta rito. Isang matandang lalaki ang nakipag-usap sa akin. Ikaw ba ay mamamahayag mula sa Pilipinas? Hindi po. Mamamahayag po ako ng BC, UK. Ah, ganoon ba? Naglingkod ako sa Pilipinas noong digmaan. Ang pangalan niya ay William, isang 87 taong gulang na veterano. Hindi ko malilimutan ang mga mata ng mga Pilipino noon. Bagaman mahirap ang kalagayan ng buhay, may matatag na kalooban sa kanilang mga mata na hindi kailanman sumusuko. Napaluha si William. Nang makita ko ang Pilipinas ngayon, talagang nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ang lupain na iyon ay naging isang malaya at napakahusay na bansa. Pumunta ako sa Los Angeles sa isang komunidad ng mga Filipino immigrants. Nakilala ko si Mr. Tran. Naalala niya pa rin ng malinaw ang mga paghihirap noon. Bagaman minsan kaming nakaranas ng diskriminasyon, ginamit namin ang aming kasipagan upang manalo ng tiwala. Si Mr. Tran ay higit sa 60 taong gulang. Pinahahalagahan namin ang mga aktibidad sa paglilinis ng komunidad at ang pagtutulungan sa mga kapitbahay. Ngayon, kinikilala na kami bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad. Nang marinig ko ang kanyang kwento, labis akong naantig. Naintindihan ko na sa mahirap na kalagayan, ang katapatan na ipinakita ng mga Pilipino ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga Amerikano. Ang tahimik na paggawa ng kanilang bahagi ay nakahanap ng pagkakapareho sa mga values ng mga Amerikano. Ang pagkakaibigan na konektado ng tiwala ay hindi madaling maghihiwalay. Umalingaw-ngaw ang salita ng isang tao sa aking tainga. Napagtanto ko na ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at US ay hindi lamang simpleng alliance.
Nang dumating ako sa Sydney Airport, tumapak ako sa lupain ng ikapitong bansa. Ang antas ng pagmamahal ng Australia para sa Pilipinas ay 77%, pang-apat sa ranggo. Habang nakatingin sa Sydney Harbour Bridge, naisip ko, paano tinitingnan ng magandang bansang ito ang Pilipinas? Nakilala ko si John, isang opisyal na nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs ng Australia. Siya ang responsable sa mga issue sa Indo-Pacific region. Para sa Australia, ang Pilipinas ay isang napakahalagang partner, pareho sa ekonomiya at seguridad. Sila ay isang mahalagang bahagi, puno ng katapatan ang salita ni John. Para sa katatagan ng Indo-Pacific region, ang pag-iral ng Pilipinas ay lubos na kinakailangan. Sa biyahe papuntang Melbourne, nalaman ko ang isang nakakatuwang katotohanan. Ang kultura ng Pilipinas ay lumilikha ng isang nakakagulat na craze sa mga kabataan sa Australia. Sa University of Melbourne, ipinaalam sa akin ni Professor Sara ang isang kamangha-manghang sitwasyon. Ang mga klase sa Filipino ay laging puno sa tuwing magbubukas ng registration. Maraming estudyante ang nais lamang mag-aral ng Filipino dahil gusto nilang mas maintindihan ang Pilipinas. Si Professor Sara ay isang eksperto na higit sa 40 taong gulang. Noong una, interesado sila dahil sa pelikula o musika, ngunit ngayon ay lumawak na ito sa interes sa lipunan at values ng Pilipinas. Ito ay talagang isang kamanghamanghang pagbabago. Lumipad ako mula sa Australia patungong Paris, France. Ang antas ng pagmamahal ng France para sa Pilipinas ay 77.80%, pang-tatlo sa ranggo. Sa tren mula sa Charles de Gaulle Airport patungo sa sentro ng Paris, puno ako ng pag-asa paano tatasahin ng art capital ng France ang Pilipinas. Sa isang cafe malapit sa Louvre Museum, nakilala ko si Pierre, isang kritiko ng sining. Nagbigay siya ng isang napaka-impresibong pahayag. Ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang natatanging aesthetic consciousness at pilosopiya. Hindi ito isang kopya ng kanluranin. Si Pierre ay isang veteranong kritiko na higit sa 70 taong gulang, pelikulang Pilipino, panitikang Pilipino, sining Pilipino, lahat ay may sariling kulay. Tulad ng mga gawa ni Love Diaz, ang Pilipinas ay laging isang inspirasyon para sa amin. Bumisita ako kay Professor Marie na nagtuturo ng Filipino sa Sorbonne University. Ang dahilan kung bakit nabighani ang mga estudyanteng Pranses sa kultura ng Pilipinas ay nasa spiritual nature nito. Napaka-interesante ng paliwanag ni Professor Marie. Hindi lamang ito entertainment, kundi naglalaman din ito ng paggalang sa tradisyon at paghahanap ng kalayaan. Ito ang nakakaantig sa kaibuturan ng puso ng mga Pranses. Mula sa Montmartre Hill na tanaw ang buong Paris, napagtanto ko na ang Pilipinas ay hindi lamang isang kapuluan sa Asya, kundi isang pinagmumulan din ng kultura na pinapansin ng buong mundo. Sa huling gabi ko sa Paris, naglakad ako sa tabi ng Seine River. Iniisip ang Pilipinas na pinuntahan ng aking ama para sa trabaho noon. Ito pala ay isang lugar na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Nang dumating ako sa Mexico City Airport, tumapak ako sa lupain ng ikasiyam na bansa. Ang antas ng pagmamahal ng Mexico para sa Pilipinas ay 86.0%, pang-dalawa sa ranggo, ang pinakamataas na pwesto sa mga bansang Latin America. Habang naglalakad sa Zocalo Plaza, nagulat ako dahil sa lahat ng dako ay makikita ang mga boba tea brands ng Pilipinas. Ang mga Meksikano ay labis na mahilig sa kultura ng Pilipinas. Sa isang palengke, nakilala ko si Maria, isang Meksikanang nagtitinda na higit sa 40 taong gulang. Sobrang adik ako sa mga teleserye ng Pilipinas. Araw-araw akong nanonood. Nagniningning ang mga mata ni Maria. Nasa kanila ang lahat ng damdamin na gusto namin: pag-ibig, pagsisikap at pag-asa. Talagang nakakaantig. Bumisita ako sa isang pangkaraniwang residential area sa Mexico City at ang mga kuwentong narinig ko doon ay mas nakakagulat. Ang panonood ng mga gawa ng Pilipinas ay nagpapakalma sa aking puso, sabi ni Carmen, isang 55 taong gulang na housewife. Ang buhay dito ay mahirap araw-araw, ngunit sa loob ng 2 oras na pagkakalantad sa magagandang tanawin at kuwento ng Pilipinas, parang nasa ibang mundo ako. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Naintindihan ko na ang mga creative products ng Pilipinas ay naging isang spiritual sanctuary para sa mga taong ito. Sa wakas,
Dumating ako sa huling bansa. Nang dumating ako sa Narita Airport sa Japan, nanginginig pa ako. Ang antas ng pagmamahal ng Japan para sa Pilipinas ay umabot sa 90-20% nangunguna sa mga bansang G7. Habang nakatingin sa Tokyo Tower, patuloy akong nag-iisip bakit ang Japan ang numero 1. Mabilis na natagpuan ang sagot. Dahil sa nakaraan, nang tumama ang malaking lindol at tsunami sa Japan noong 2011, ang Pilipinas, mula sa gobyerno hanggang sa mga mamamayan, ay nagbigay ng malaking halaga ng pera para tumulong. Bilang ganti, nang ang Pilipinas ay nahaharap sa mga sakuna, ang mga Hapon ay buong pusong tumulong. Isang 90 taong gulang na matandang lalaki na nakilala ko sa kalye, si Mr. Suzuki, ay nagsalita ng nanginginig, magkakapatid tayo, kapag nahihirapan ang mga kaibigan nating Pilipino, natural lamang na tumulong. Nang hawakan ko ang kulubot na kamay ni Mr. Suzuki, hindi ko na napigilan ang aking luha. Hinding-hindi namin malilimutan ang kabutihan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay laging nasa puso namin. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, ganap na gumuho ang aking defensive wall. Ang mataas na pader na itinayo ko sa loob ng 20 taon ay naging abo sa isang iglap. Ang mga kabataan sa Japan ay malalim ding nagmamahal sa Pilipinas. Nakilala ko ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa University of Tokyo. Ang Pilipinas ay mahalagang kapitbahay natin, kaya napaka-espesyal nila, sabi ni Iiko, isang 22 taong gulang na estudyante. Ang tagumpay ng Pilipinas ay ikinagagalak namin dahil iyon ang patunay ng ating pagkakaibigan. Sa huling gabi ko sa Japan, hindi ako makatulog sa hotel. Ang mga kuwentong narinig ko mula sa 11 bansa ay umiikot sa aking isip. Sa sandaling iyon, nagdala ang empleyado ng hotel ng isang maliit na package na ipinadala mula sa UK. Iyon ay isang lumang kahon na ipinadala ng apartment manager ko. Binuksan ko ang kahon at sa loob ay ang mga naiwan ng aking ama. Sa loob ay isang lumang journal ang isinulat ng aking ama nang magtrabaho siya sa Pilipinas. Nang buksan ko ang huling pahina, muntik na akong huminto sa paghinga. Ang Pilipinas ay isang bansa na mas mainit kaysa sa naaalala ko. Iyan ang huling salita ng aking ama. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Mahal ng aking ama ang Pilipinas. Ang aksidente sa sasakyan ay isang hindi magandang pangyayari lamang. Sa silid ng hotel sa Japan, umiyak ako ng walang tigil. Ang 20 taong pagkakamali at pagkiling ay inanod kasama ng aking mga luha, 10 bansa. Sa wakas, naintindihan ko ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas. Ang pag-asa na nakita ko sa South Korea, ang kalooban tungo sa hinaharap na nakita ko sa kalapit na bansa, ang empatiya na naramdaman ko sa Spain, ang tiwala na kinumpirma ko sa Italy, Sweden at Germany, ang pagmamalaki na muli kong natuklasan sa UK, ang kahulugan ng pagkakaisa na natutunan ko sa US, ang cultural excitement na kinumpirma ko sa Australia at France, ang kapangyarihan ng paggaling na nakita ko sa Mexico, at ang kapatiran na nakita ko sa Japan. Ang Pilipinas ay talagang isang mainit na bansa. Tama ang mga salita ng aking ama. Ngayon, maaari ko na ring sabihin ng may kumpiyansa, mahal ko ang Pilipinas. At kayo, ano ang tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas? Pakiusap, ibahagi ang inyong iniisip sa section ng komento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel, iyon ang notifications upang makapagbahagi pa tayo ng maraming kwento. Sa susunod, anong kwento ng bansa ang gusto ninyong marinig? Inaasam-asam ko ang inyong mga ideya. Yeah.